Hi! Welcome back again to Braile's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. This time ay para naman sa lahat ng SSS pensioners po natin na sa kasalukuyan ay hindi nakatanggap ng kanilang pensyon. Bakit kaya? Ano kayang dahilan bakit walang pumasok sa kanilang account? May babalik pa kaya ito? Ano ang dapat gawin? Kapag isa po kayo sa nakaranas ng ganito ay para po sa inyo ang video natin, dahil ngayon ay ibabahagi natin ang mga dahilan bakit walang pumasok sa ating account at ang paraan para maisaayos ito at makatanggap muli ng ating pensyon. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan. Sa anak o kapwa po natin pensioners at please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. News update. To all SSS pensioners. Dapat alam mo, SSS pensioner, walang natanggap na pension. Bakit kaya? Ano-ano kaya ang mga posibleng dahilan? At paano maibabalik ang ating pension? Tara alamin po natin. Para sa lahat ng SSS pensioners na nagkakaproblema sa kanilang pension, kayo po ba ay kasalukuyang walang natanggap hanggang ngayon na SSS pension? Nakahold kaya ito o ano kayang dahilan? Alamin po natin ang mga posibleng dahilan ng pagkaantala ng ating pension. Una na rito ay maaaring delay lamang ang posting ng inyong pension. Minsan kapag ganito ay sa bangko ang problema, either naaantala ang crediting depende sa bangko o petsa ng release. May mga bangko kasi na late na nag-credit ng kanilang pension. Pangalawa, maaaring may problema siguro sa inyong bank account o sa inyong UMID ATM. Maaaring nag-close na ito o na-dormant o di kaya ay may error sa inyong account details. O di kaya ay hindi tugma ang pangalan o account number kaya pinahold muna ni bangko ang inyong pension. Pangatlo, maaaring hindi ka pa nakapagpasa ng iyong Annual Confirmation of Pensioners or ACOP. Ito po ay required taon-taon para sa lahat ng retiree pensioner na nasa 80 years old and above, retiree pensioners na nasa abroad, survivor pensioners, disability pensioners at maging ang mga dependent pensioners. Dahil kapag hindi po kayo nakapag-comply sa takdang buwan ng inyong contingency, ay iho-hold po ito ni SSS. Isa rin sa posibleng dahilan ay maaaring may system update o technical issue ang SSS kaya naantala ang pagpasok ng ating pension. May pagkakataon na may maintenance o delay sa system pero ito ay madalang na mangyari dahil sinisiguro ng SSS na maibigay nila ito sa bangko ahead sa releasing schedule natin. Isa rin sa pwedeng maging dahilan ay kailangan muna ni SSS na mag-conduct ng revalidation o personal appearance. At iba pang mga problema na pwedeng ma-validate at hingi ni SSS. Kapag ganito na ang naging senaryos ng inyong pension, ganito lamang ang dapat niyong gawin. Una, i-check muna ang status ng inyong pension through sa inyong online, may SSS account, tignan kung may notification o kulang na requirement. Dahil dito ilalagay ni SSS ang anumang problema o status ng ating pension. Pangalawa, kung ACOP ang problema, kailangan nyo lang kumpletuhin ito. Pwede kayo mag-submit online through video call conference o sa mismong SSS branch. Pwede ring through email compliance, dalhin lamang inyong valid ID. At iba pang mga dokumento na posibleng hanapin kung walk-in ang inyong gagawin. Pangatlo, kung sakaling sa bangko ang naging problema, i-verify nyo agad ito sa inyong bangko kung saan kayo nag-open ng inyong pension account. Siguraduhin lamang na palaging active ang ating ATM account o hindi siya expired. Kung may problema ay agad makipag-ugnayan sa inyong bangko para ma-update agad at maibalik ang inyong pension. Kung kailangan na magpunta sa SSS branch ay gawin nyo sa pinakamalapit na branch sa inyong lugar at magdala ng inyong valid ID, ang inyong ATM card at bank details, at iba pang supporting documents if ever hanapin. Or pwede naman na tumawag agad sa SSS Hotline 1455 para agad ma-check if ano ang naging dahilan ng pagka-hold ng inyong pension. If walang problema sa SSS ay maaaring sa inyong bangko ang naging problema. Kapag naayos mo ang issue, maaari nang maibalik ang iyong pension, kasama kadalasan ang mga buwan na hindi na ibigay o arrears. Tandaan! Kung first time na walang pumasok, maghintay muna ng 2 to 3 days. Pero kung lampas na sa expected date, mas mabuting makipag-ugnayan agad sa SSS.
Alamin ang expiration ng ating ATM card. Usually ito ay hanggang 5 years lamang at need ng palitan. Palaging mag-complain ng AKOP ahead sa ating contingency para maiwasan ang hindi pagtanggap ng pensyon. Kung may problema ay agad pong tumawag sa kanilang hotline 1455 para malaman po agad natin ang paraan para maresolba ang ating pensyon. Naway nakapagbigay linaw po ito sa lahat ng SSS pensioners para makaiwas po tayo sa posibleng pagka-hold ng ating pensyon. Kung may mga katanungan po tayo ay maaari po tayong makipag-ugnayan sa SSS Hotline 1455 para sa agarang kasagutan. That's it! Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa iba pang informative videos na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless po sa lahat.